Hindi ko na-rebond ang buhok ni ma'am 3 months ago nung nandito siya sa salon dahil sa buhok niyang naka-bleach, nagpuputol-putol siya at sobrang rupok. So ang ginawa ko noon dahil hindi marirebond ang kanyang hair, sinistin treatment ko na lang siya para umayos yung hair fiber at tumibay at in-advise ko na lang siya na bumalik after 3 months para ma-rebond ang kanyang hair. And after 3 months nga, simula nung sinistin treatment ko siya, nandito na siya ngayon sa salon para ipa-rebond na nga itong hair niya. So, bali ito na yung hair niya after namin siyang masistin 3 months ago. Umayos-ayos na nga ang buhok ni ma'am simula nung nasistin treatment namin siya, hindi gaya dati na ang kanyang buhok ay parang lantang gulay, sobrang rubberized at nagpuputol-putol pa. At dahil bumalik na nga si ma'am after nung last session or her service na ginawa ko sa kanya, which is the cysteine treatment. So nandito na siya para ipa-rebond na nga itong hair niya at gustong-gusto niya talagang ipa-rebond ito. Medyo kabado nga rin talaga akong i-rebond ang kanyang hair dahil alam na alam ko yung hair status na mula nung hindi ko pa siya nasisistin treatment. And before nga kami mag-proceed sa rebonding session ay pinag-shampoo ko muna yung buhok ng aming client para makita ko talaga kung ano yung status niya kapag basa yung kanyang buhok. At ito na nga nung na-shampoo at nabasa na yung buhok ng aming client, from mid to end parts ng kanyang hair ay sobrang lambot ng kanyang buhok dahil yan yung parts na patong-patong na yung bleach and color. At kahit kabado akong gawin ng kanyang buhok dahil sa status ng kanyang hair, pinush through ko pa rin yung rebonding session sa kanya dahil nga sa mayabang ako at hapit na hapit ako sa kwarta. Charis! So, inumpisahan ko na nga siya lagyan dyan ng rebonding cream number 1 pero yung pinaka-roots muna o yung nakikita nyong black parts, yun muna yung nilagyan ko ng rebonding cream number 1. Siguro mga nasa 2 inches yung regrowth niya mula doon sa kanyang bleach hair na buhok. So binabad ko muna yung rebonding cream number 1 at habang nakababad yon, nilagyan ko muna itong parts na to, yung mid to end parts ng hair refresh treatment para merong protection ang kanyang hair once na naglagay na ako ng rebonding cream number 1. Yan kasi talaga yung parts na sobrang lambot na at feeling ko maghihiwa-hiwalay na ang kanyang hair, charis. So yan muna yung nilagyan ko ng hair refresh treatment. So ibababad ko lang muna yung hair refresh treatment dyan sa kanyang hair. Dinaantayin ko muna na mag-develop yung nilagyan kong rebonding cream 1 doon sa kanyang pinaka-regrowth parts. And after nga dyan, bali nag-retouch na ako dito ng rebonding cream 1 at inapplyan ko na rin yung bleach hair niya. At hinaluan ko na rin ng hair refresh treatment yung pang-rebond ko dyan. Just to make sure lang talaga na hindi ako makakasunog ng buhok. At inaalalayan ko ng mahiwagang spray water para hindi talaga siya magputol-putol at mag-rubberize. And after ko nga ma-applyan yung hair niya, lahat-lahat ng rebonding cream 1, bali hindi ko na siya binabad. Dinerecho ko na siyang pinabanlawan dahil sobrang lambot na talaga ng kanyang hair. At ito na nga yung buhok niya after namin siyang mabanlawan. So as you can see, may natitira pa namang buhok, charis. Then yung next na gagawin ay papatuyuin. At ito na nga yung buhok ng aming client after namin siyang mapatuyo. Thankful na lang talaga ako sa hair refresh treatment dahil dyan nasisave yung aming mga never rebond na sobrang damage na hindi siya mag-rubberize totally. The next step na ginawa namin is nag-hair iron kami dyan at ito naman yung kanyang naging result after namin siyang ma-iron. Syempre, gandang-ganda na naman kayo dyan pero hindi pa yan final dahil may i-apply pa na neutralizing cream pero pinapakita ko lang na ganyan na yung hair niya after namin siyang ma-iron. Pero hindi ko talaga pinapangako na magiging super perfect itong rebond namin dahil nga ang buhok niya is totally disaster na. So sinisave ko lang talaga na maayos din ang kanyang hair through rebonding. Kasi pag treatment lang, hindi talaga siya totally nagiging straight, which is ang gusto talaga ng ating client is mas straighten yung kanyang hair. And after ironing nga, in-apply na namin yung kanyang neutralizing cream. Then babad ito for about 20 minutes. After 20 minutes, papa-rinse out. Then apply naman yung kanyang treatment, which is the hair botox treatment. After that, babad ng 1 oras. Then after 1 hour, proceed sa pag-blow dry. So ito na nga mga sis, the moment of truth.
pinapatuyo na natin yung buhok ng ating client. And make sure lang natapusin nyo yung video hanggang dulo para makita nyo rin yung after wash result ng ating client's hair after niya mapaliguan, kasi meron pa rin talagang nagko-comment na mga viewers natin na kumusta kaya yung hair after mapaliguan. Almost kasi ng aking mga video dito is merong after wash result, so siguro hindi nila pinapanood ng tapos yung video, kaya hindi nila nakikita kung ano yung naging result after mapaliguan yung buhok ng ating client. At ang dami pa naman nagko-comment dyan, lalong-lalo na yung mga hindi naman nagre-reband ng bleach. Ang daming sinasabi. Saka kung sino pa yung mga hindi talaga nagre-reband, yung pa talaga yung napakadaming demand at maraming sinasabi. Tapos nagde-demand pa ng super perfect na outcome. Alam naman nila na yung nire-reband natin is mga damage na, mga patapon na buhok. Tapos mag-expect ng sobrang ganda, na parang virgin hair. Charis. Hola, ito na yung ating final outcome after the last iron na ginawa natin sa buhok ng ating client, at trim out ko na rin yung buhok ng ating client dahil marami ring dry yung dulo. So as you can see, super straight talaga siya dahil napadaanan nito ng iron. Kahit ano namang klase ng buhok na nire-reband natin, mapa virgin hair, damage hair, or bleach hair, once na iron natin is maganda talaga yung naging outcome. Kaya ang labanan dito is after wash result na lang talaga. So panoorin natin yung ating client sa feedback at ang kanyang after wash result. Alright mga sis, ito ang ating client sa feedback, and shout out kay Madam Donna Santiago dito sa kanyang hair na ginawa natin. Ang sabi niya, ito na po yung after wash result ng aking hair. Super lambot at dulas po, unlike po noon na super rubberized to the point na ayaw ko nang magsuklay. No more buhaghag na rin po. Kayo po talaga ang fairy godmother namin mga damaged or bleach hair. Kala ko po talaga wala na pag-asa. Worth it po talaga ang pagdayo. Maraming salamat po Polymer clients po sa salon nyo. Diba? Nakakatuwa naman yung kanyang feedback. At panoorin naman natin yung video. So ito yung hair ni ma'am after niyang ma-wash yung hair niya after 3 days. So as you can see, buhay na buhay. Mukhang natural lang siya. Bagsak pa din. And sobrang lambot ng kanyang hair. Unlike doon sa before niyang hair na bago natin i-reband is super damaged talaga, as in nagpuputol-putol and super rubberized. At please lang be utang na loob, huwag na kayo mag-expect at maghanap ng sobrang gandang result dahil alam nyo naman na sobrang damaged talaga yung kanyang hair, patong-patong yung bleach and color. Pero kayo mga sis, what do you think? Ito po ba ay have or wale? What is your thought? Comment down below. And that's it for this video. Thank you for watching and see you in my next video hair transformation. Bye!